Amen. Praise the Lord. Minsan pa po malakas po na palakpak para kay Jesus. Ngayong umagang ito, come on, palakpak na para sa Kanya. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon. Naniniwala po ako na lahat tayo dito ay pinagpala ng Panginoon. At kung nag-iisip ka pa kung ikaw ba ay truly blessed, tignan mo na lang yung katabi mo, tignan mo na lang yung sarili mo. At naniniwala ako mga kapatid, malaking bagay na yan dahil maraming mga tao na kung saan naiinggit sa'yo ngayon. Bakit? Ikaw ay humihinga, ikaw ay buhay, ikaw ay nakakasamba sa ating Panginoon. Kaya yung mga bagay na yan ay ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin natin na nakaka-bless na good morning? Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. So tayo po ngayon ay nasa panibagong series natin. Ngayong June, brand new series po ito entitled Victorious Secret. Sabihin nga po natin, Victorious Secret. Ito po yung katangian ng matagumpay na buhay. Katangian ng matagumpay na buhay. So dito po sa series na ito, actually 5 linggo po tayo dito sa buwan ng June. June 1 ngayon, eksaktong-eksakto. Ngayong araw na ito at ito po pag-uusapan natin, ito yung mga sekreto ng mga matagumpay na tao, ito yung mga sekreto ng mga matagumpay na buhay. So starting today, pag-uusapan natin about yung mga kapamaraanan, paano tayo makakapanalo. Ito yung mga napaka-importante, napaka-timeless na prinsipyo na kung saan kailangan natin. Maybe ito yung kailangan mo ngayon dahil sabihin na natin may mga nangyayari sa buhay mo na kung saan kinakailangan mong maranasan itong panalong ito. Kaya lang maybe nalilito ka o kaya naguguluhan ka kung paano ang gagawin mo. Itong unang topic natin na ito ay para sa'yo. So next week pag-uusapan naman natin is the winning attitude. Kasi ang winning ay nagsisimula sa isang attitude. If you don't have an attitude of winning, hindi po tayo makakaranas ng pagkapanalo sa buhay natin. Lagi tayong gagapiin ng kaaway, lagi tayong gagawing mukhang walang silbi ng mundo. Kapag yung attitude na ito, because your attitude determines your altitude. June 15 po, pag-uusapan natin paano tayo magtatagumpay kahit nasa kalagitnaan ng stress na nararanasan natin. At dito makikita mo that pressure is privilege. Makikita natin na pwede pala ako magtagumpay, no? Pwede ko palang gamitin itong pressure na ito, itong stress na nararanasan ko para sa gain ko, para makatulong sa akin. Yung tinitingnan ko na kung saan makakagulo sa akin, makakasira sa akin, nagdudulot sa akin ng mental stress, ay pwede palang maging gain ko ito. Ito po yung pag-uusapan natin. At sa last na topic natin before ng series break, pag-usapan natin doon yung mga walls. Ito yung Great Wall. Makikita natin na ang tagumpay ay may pader na kung saan dapat mong mawasak. Ang tanong ngayon, kaya napansin natin kahit anong gusto natin sa buhay, parang nahihirapan tayo kasi nga hindi naman ganun kadali yan eh. May babasagin tayong wall. Maraming tao, in even ang kaaway, ang mundo, may mga tao nga sa paligid natin na akala natin okay sa atin pero yung pala wall din. Maraming mga walls na dapat natin mabasag. Ito yung babasagin natin dito sa pamamagitan ng mga pag-uusapan natin. And then June 29, last week po tayo ay dadako sa ating series break. So yun po yung mga pag-uusapan natin. Naniniwala ako na kung saan kailangan mo ito, kailangan ko ito, kailangan ng mga kaibigan mo ito, i-invite mo yung mga kaibigan mo, invite mo yung mga mahal mo sa buhay, huwag mong imimiss kahit isa dito sa topic na ito, dahil naniniwala po ako nakatatagpuin tayong lahat ng Panginoon dito. Tandaan natin that you were born to win. Ikaw ay pinanganak sa kingdom ng Panginoon, hindi para matalo, kundi para manalo. Amen po ba? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, you were born to win? Ikaw ay pinanganak para, alam mo yung para lumipad na parang agila, hindi para mga lahig. Na parang mga pangkaraniwang manok. Kaya lang ang tanong, paano? Kaya nga itong mga sunod-sunod na topics natin na ito ay napaka-importante sa pag-shape ng buhay natin. Paano tayo masishape as a champion? Paano tayo masishape as a winner? So naniniwala po ako na gagamitin ito ng Panginoon. Pag-pray din po natin ito na kung saan maging pagpapala sa atin. Of course, pag-pray muna natin, walang problema sa word ng Panginoon. Ang ipag-pray po natin, yung puso natin.
pati ng mga kasama natin na kung saan makakapakinig din nito. So let's get started. According to yourstory.com, sinabi po ng author doon that life is like a race. Mababasa niyo po sa social media, sa iba't ibang mga books, that life is not a race. Kaya nga sinabi ko, maguguluhan ka sa buhay kapag wala kang pamantayan, kapag wala kang konstitusyon. Any country na walang konstitusyon, walang law, ay magkakaroon ng anarchy at matinding kaguluhan. Kaya nga ang Bible po, mga kapatid, ay ang Diyos ay naglagay ng konstitusyon para sa atin, na kung saan ito yung magiging mapa ng buhay natin. Kaya nga ang tawag sa Bible, ito yung final, of course, ito ay salita ng Panginoon, but the Bible is the final authority of our faith and conduct. Ibig sabihin, kapag may mga issues sa buhay natin, may mga issues tayong kinakaharap, may gusto tayong mangyari sa ating buhay, wala nang papalit sa Biblia. Dahil ito ang salita ng Panginoon. Ito ang mapa ng buhay natin. Para hindi ka maliligaw, para hindi ka malilito, dapat napaka-importante na ang konstitusyon natin, ang sinusundan natin, ang mapa ng buhay natin. Kasi maliligaw ka dyan eh. Ito kinakailangan may map yan. Yung buhay natin, ito tinatawag na life map. Kaya nga may training po ako ng tawag doon ay life mapping. Kasi nga maliligaw ang isang tao. Kapag naliligaw tayo, paano ka babalik? Ito rin mapang ito ang gagamitin natin. That's why the Bible is the final authority of our faith and conduct. Dito dinisign ng Diyos ang tao. Without the Word of God, ang isang tao ay ligaw, ang isang tao ay wasak. Kaya ako po nabanggit yon kasi nababasa natin that life is not a race. Hindi po race siya. Kaya lang ipapaliwanag ko mamaya kung paano natin ito maipapanalo. Life is like a race. You keep on running. However, not everyone can run long time. Some have many years left. Some have minutes. But the point is running as fast as you can before your time runs out. Kinakailangan tayo ay tumatakbo habang hindi pa time. Habang hindi pa sinasabing time's up. Dapat patuloy tayong tumatakbo. Magkakaiba po tayo mga kapatid ng oras, magkakaiba tayo ng minuto, magkakaiba tayo ng araw at taon. But life is like a race. Kinakailangan patuloy kang tumatakbo sa buhay na ito. Kaya nga sinabi nung author na yon, in the end, it's about who will cross the finish line, not who will cross it first. Sa dulong-dulo, nagkakatalo yan, sino ang makakatapos, makakakross ng finish line. Hindi issue dito kung sino ang mauunang maka-finish line. Dahil hindi nga natin alam. Life is like a vapor in the wind. Here today, gone tomorrow. Kaya hindi siya paunahan, hindi siya pabilisan, hindi rin siya patagalan. At the end of the day, it's about who will cross the finish line, not who will cross it first. Dahil hindi naman natin alam iyon. Kaya importante, maipanalo natin itong race of life na ito. You'll never know what will happen tomorrow. May mga kakilala nga po ako, tinaningan na sila. Sabi, tinaningan na po ako 20 years ago eh. O, ba't buhay pa rin? Nakuha po natin mga kapatid, mayroon naman mga tao na kung saan napagkalakas-lakas, mamaya isang glap. Kaya napaka-importante itong topic na ito. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa ating buhay. There's what we call fear of the unknown, na kung saan one of the greatest fears sa isang tao. Hindi natin alam. Kaya nga napaka-importante, patuloy kang tumatakbo at matapos natin ito ng matagumpay. The million-dollar question is, how to win the race of life? If life is like a race, dapat patuloy akong umuusad, dapat patuloy akong tumatakbo sa buhay na ito para manalo. Ano ang gagawin ko para maipanalo itong buhay na ito, itong race na ito? I want you to open your Bible with me in Hebrews chapter 12, verses 1 hanggang 3. Hebrews chapter 12, verses 1 hanggang 3. Kung papansinin niyo po mga kapatid, Hebrews chapter 12 ito. Mababasa niyo po sa Book of Hebrews. Actually, ang theme ng Book of Hebrews ay better.
Ibig sabihin, better yan. Ibig sabihin that Jesus is better than. Ganun lagi yan ng Book of Hebrews. Pinapakita dito na better ang ating Panginoong Kristo more than anyone, more than anything. Pag nabasa niyo po yung Hebrews chapter 11, ang tawag ko dyan is the hall of faith. Diyan na ilagay yung mga pangalan ng mga matagumpay na mananampalataya. Doon nyo rin makikita sa hall of faith na yun na may mga unlikely champions doon, unlikely people. Babaeng mga nanalo, mga prostitute dati na babae, na isama sa hall of faith. So God is no respecter of people. Ibig sabihin, ang lahat kayang gamitin at kayang baguhin ng ating Panginoon. Kayang mapasama dito sa hall of faith na ito, anuman ang iyong estado, anuman ang iyong buhay. Kaya kung may nakikinig dito, matagal ka nang ibinagsak ng sitwasyon, matagal ka nang minaliit, napakaliit ng tingin mo sa sarili mo, maybe dahil na rin sa experiences mo, dahil na rin sa mga nangyari sa'yo, o dahil sa paligid mo o sa pamilya mo, maniwala ka, pwedeng mabago buhay natin. Pwedeng mabago ang buhay mo. Hebrews chapter 11 yon. Ipinakita yung tagumpay nila dahil sa kanilang pananampalataya. Nakuha po natin. Kaya lang chapter 12 ito. Kaya pagdating ng verse 1, may nakalagay na, therefore. Okay? Hebrews chapter 12, verses 1 hanggang 3. Ibig sabihin, yun yung pinanggalingan nun. Pinakita yung tindi ng pananampalataya, yung tagumpay nila na dulot ng pananampalataya, at dito may kinukonclude yung author. Hebrews chapter 12 verses 1 hanggang 3. Therefore, sabi nga po natin, therefore. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Verse 3, consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. So join me in our message today entitled, 3 Ways of Winning. 3 ways of winning. How to win the race of life. How to win the race of life. Life is a game na kung saan dapat mapanalo mo. Hindi pwedeng walang ginagawa, hindi pwedeng hayaan lang, dahil ito ay isang race. Mamaya papaliwanag ko po yung race na yon. Papaliwanag ko po isa, i-expose natin itong word na ito, pipigain natin siya at dalangin ko. Makakain tayo ng, alam mo yon, ng napaka-healthy na salita ng Panginoon na kung saan makakatulong sa atin, babago sa buhay natin at pamumuhay natin. Lahat po ng ready at excited na ngayon na matuto at mabago, magsabi po ng malakas na amen. Number 1, verse 1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. 3 ways of winning. How to win the race of life. Paano? Ulitin ko po may therefore tayo dito. Paano ba nila ginawa yon? Kaya ganito, mamaya may great cloud of witnesses na binanggit dito. Dito, kinukonclude niya na, parang summary. Nakuha po natin yon kasi nagkwento siya, naglagay siya ng hall of faith Kung sino yung mga pangalan na yon. Siyempre, magkukonclude ka ngayon. Ito yung summary na gagawin niya. Dito ngayon, binubuod niya para mas madali na natin mai-apply itong mga binanggit niya dun sa chapter 11. 3 ways of winning. Number 1 is remove. Sabihin nga po natin, remove. Para pala nananalo ang isang tao, dapat marunong siyang magtanggal. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Napansin niyo po kasama sa buhay natin ang subtraction? Para may mabuo sa buhay mo, para maintindihan natin ang buhay natin,
ang buhay ay hindi lamang addition. Hindi lamang siya multiplication at division. Ang buhay ay parang mathematics siya, kailangan din ng subtraction. Kinakailangan may mga bagay na tinatanggal tayo. May mga bagay na tinatapon tayo. Sino sa inyo kaninang umaga may tinapon ka sa basurahan? Bakit hindi na lang sa bahay na lang yan? Sayang yan, yung duming yan. Sayang din yun, yung libag. Sayang din yun. Sayang din yung pinagkainan mo. Bakit natin tinatapon sa basurahan? Ganito ang buhay. Para pala manalo tayo dun sa race of life na yon. Para makapanalo ka kahit naman saan, sa organization, whether organizational or personal, napaka-importante ng mga timeless principles na ito. Tandaan natin yung law of subtraction, ang tawag dyan, don't expect solution if you don't know how to use subtraction. Huwag ka mag-expect ng solusyon sa buhay mo kapag hindi ka marunong gumamit ng subtraction. So you can find solution in subtraction. Kinakailangan may nire-remove tayo. Teka lang, tignan natin ito maigi. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Bakit ganon? May cloud of witnesses. So yung cloud of witnesses dito represents a massive body of people. Okay? Great cloud of witnesses. Sino yung massive body of people na yon? Yung chapter 11. Yung mga taong binanggit doon. By the way, madali natin ma-misinterpret yung term na yon kapag tinignan lang natin siya na literal. Okay? For example, we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Ano po ito? Sports tong pinabanggit natin dito, contest ito. So may mga nanonood dyan. Okay? Kaya lang, kapag ginawa natin siyang literal, hindi siya pwede. Okay, ibig sabihin, yung mga namatay na yun, nakikita tayo dito sa mundo. Kung babasahin natin sa book of Luke, mapapansin natin, o sa kwento naman, o kahit saan parte ng Bible, mapapansin natin sa kwento ng Bible, wala silang kinalaman dito. Kasi nga, no more fear, no more shame, no more tears sa langit. Eh kapag nakikita ka nila dito, di mamaya malulungkot na naman sila. So walang ganon. Ibig sabihin, pati po dun sa kwento ni Lazaro, sa kanong mayaman. Hindi naman nila alam yung nangyayari dito specifically. So anong ibig sabihin nito? Rule ng interpretation na, if the sense doesn't make sense, seek another sense. Ang rule ng interpretation, number one rule dyan, take it literally first. Pag hindi mo pwedeng gawing literally kasi binabangga yung ibang part ng scripture, iti-take mo siya figuratively. Kasi tiyak yan, may sense yan. Kaya nga ang ibig sabihin ng cloud of witnesses dito, ito yung mga testimony ng mga tao na nauna sa atin, na nagtagumpay, yung chapter 11, yung Hall of Faith na yon. Yun yung mga testimonies nila na kung saan nag-guide sa atin, cloud, nakapalibot of witnesses. Itong mga ito. Okay? Ngayon, sinasabi, may great cloud of witnesses, nakita natin, na sila ay nagtagumpay na rin dahil sa pananampalataya. Ang tanong, paano sila nagtagumpay? Ito yung sinasabi ng author dito. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Ngayon, nakita na natin na may mga nagtagumpay na ito ang kagandahan sa buhay . Buti nga may pattern na tayo. May mga nauna na sa atin. Ang tawag dito ay trailblazer. May sa mga sanay dito sa bundok, di ba? Nagpunta kayo ng Everest noong nakaraan. Meron ba dito kabababa lang? Nakuha po natin, pag pumunta po kayo, ako po, sanay talaga akong mag-aakyat ng bundok, lalo na teenager pa lang ako. Sanay na sanay po ako niyan, maligaw sa bundok. Alam ko rin kapag walang daanan. Pag walang daanan, minsan ikaw ang gagawa ng daan. Pero sana, meron ka makikitang trail. Kaya lang may mga nauna, mga trailblazers sila. Ginawa nila yung hindi pa ginagawa ng iba. At yun ang susundan mo ngayon. Buti na lang may mga ganitong great cloud of witnesses. May mga testimonies sila na kung saan nakapalibot sa atin. Ngayon, ano daw gagawin natin? Para mangyari din sa atin yung nangyari sa kanila? Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Ngayon ang tanong, para pala manalo ka sa race of life, kinakailangan marunong kang mag-remove. Ngayon ang tanong, what to remove?
Eto, ang ganda nito. Ano ba yung kinakailangan na tanggalin ko? Ngayon po, dito sa verse 1 pa lang, may napaka-importanting mga salita na kung saan magbibigay ng linaw at the same time, tuturuan tayo kung ano yung mga tatanggalin natin. Ito, kakaiba ito. Number 1, mapapansin natin doon, merong tinatawag dito na stripping off every unnecessary weight. Tignan niyo po, sa Amplified, basahin ko. Therefore, since we are surrounded by so great cloud of witnesses who have faith, ito binanggit na niya, ito yung sinabi kong Amplified. Kapag nagbasa kayo ng Amplified, pinipilit niya na ipaliwanag yung mga naunang mga salita o yung salitang yon. Kaya who by faith have testified to the truth of God's absolute faithfulness. Ganun niya tinignan yung witnesses. Okay? Ano pa? Stripping off every unnecessary weight and the sin. So mapapansin natin, meron ditong unnecessary weight. Sa takbuhan pala ng buhay na ito, meron tinatawag na unnecessary weight sa sin. Magkaiba siya. Hindi po pareho ito. Now, what to remove? Para pala manalo ko, kinakailangan pala may tatanggalin ako. Ang question dito, baka kung ano-ano tinatanggal natin. Hindi lahat sa buhay tinatanggal. Baka nagkamali ka ng tinanggal, yun pa ang magiging dahilan ng hindi mo pagtakbo. Yun pa ang magiging dahilan ng hindi natin pagtapos. Hindi lahat tinatanggal. Baka matanggal mo yung katabi mo, yari ka. Wala kang pamasahe mamaya. Yung mga ganun ba? Nakuha po natin yun. Baka magkamali ka ng tinanggal. Di ka na makakalakad, di ka na makakatakbo. What to remove? First, remove unnecessary weight. Ito yung binanggit dito. Doon sa Amplified kanina. Stripping off unnecessary weight. Hindi siya sin. Uy. Yung unnecessary weight na binanggit dito, everything that hinders sa ibang translation, every unnecessary weight dito sa translation na ito, ang Greek word po dito ay onkos. Etong onkos na ito, uy, parang angkas. Yung nakasabit. Ang ibig sabihin niyan, bulk, weight, burden, impediment. So mapapansin natin, ito yung weight, magkaiba yung unnecessary weight, itong weight na binanggit dito, kaysa sa sin mamaya. Ibig sabihin, weight is something superfluous to a purpose. Ibig sabihin, ito yung obstacle, but not necessary evil. Ito yung weight dito, sobra. Ibig sabihin, hindi siya kasalanan. Yung pinapatanggal dito, hindi sin. So meron din pala tayo sa buhay natin na kung saan kailangan mong tanggalin kahit hindi siya kasalanan. Pero, wait kalabisan. Ulitin ko hindi kasalanan, pero kalabisan. Hindi siya kasalanan, pero hadlang sa pagtapos mo. Ano yung mga, ngayon itong tanong ano yung mga hindi naman kasalanan, pero nakakapagpabagal sa spiritual growth mo? Ano yung mga hindi naman kasalanan, pero magiging dahilan sa pagbagsak mo? Ano yon? Hindi siya sin, pero nasosobrahan ka na. Unnecessary weight. Ito yung binanggit ditong ongkos. So may mga bagay pala, hindi naman kasalanan ng social media. Lalo na pinapanood nyo po ako minsan. Hindi naman kasalanan yung pag-scroll mo dyan, yung iba. May hindi naman kasalanan dyan Pero baka kalabisan. Dahil dun sa mga kalabisan na yan na nilalaro natin, ginagawa natin, na hindi naman sin, nakakapagpabagal sa spiritual life natin o makakapagpabagsak natin. Pwedeng maganda siya, hindi naman siya kasalanan, pero mawawala ka. Magiging dahilan ng pagbagsak mo. Pwede nga yung trabaho. Pwede yung isang tao, hindi naman kasalanan. Sobrahan mo, tignan mo. Di ka makatapos. Overloaded ka nun. Di ka na makakatapos, babagsak ka na. Dito kaya, ito pa mahirap yung kasalanan. Alam mo, madidetect mo, sinto. Kasalanan to.
Makakasira sa akin to. Pero alam niyo po mga kapatid, ito mahirap. Minsan madidetect mo sin eh. Pero may mga bagay, naayos ko naman. Pero bakit hindi ako makausad? Kasi nga, baka may mga ongkos. Nasosobrahan ka na dyan. You have to balance your life. Kaya dito, tanggalin mo yan. Stripping off every unnecessary weight. You have to balance your time. Baka mawalan na tayo ng time kay Lord. Ang dami natin time dito. Baka mawalan ka ng time sa calling mo. Wala kang time dito. Ngayon, bumibigat yung sitwasyon. Di ka makakatapos yan. Minsan may mga hindi kasalanan na magiging dahilan ng pagbagsak natin. Ulitin ko. May mga hindi naman kasalanan pero magiging dahilan ng pagbagsak natin dahil unnecessary weight. Di mo naman dapat kargahin eh. Bakit naman lahat naman ng burden sa mundo kinakarga mo? Hindi mo kinakailangan kargahin lahat ng burden sa family mo. Hindi kasi Jesus. Nakuha po natin? Baka kakakarga natin ng kakakarga. Baka hindi na natuto ang iba. At the same time, lalo ka pang hindi makatapos. Dahil ikaw mismo, na una kang bumagsak, paano ka pa makakatulong ng ibang tao? Ikaw mismo, bagsak na. Nakuha po natin siya. Paano pa tayo makakapag-share? Ibabagsak ka pala ng hindi naman kasalanan na yan. Kaya lang, unnecessary weight. Nakuha po natin, remove. Sabihin nga po natin, remove. Hindi siya sin, pero nasusobrahan ka na. Ingat lang tayo. Be aware. Pansinin natin lagi siya. Ano yung hindi kasalanan, pero nasusobrahan ako dito. Na pwedeng magpabagsak sa akin at magpabagal sa akin. Pangalawa, ano yung tatanggalin natin? Una, remove unnecessary weight. Pangalawa, remove unholy ways. Ito kaya lang, ito rin naman ang maganda. Ang ganda na itong text na to. Yung una, unnecessary weight. Kahit saan yan, sa personal nating buhay, sa negosyo, hindi lahat pinapatulan mo, hindi lahat kinakagat mo yan. Baka may mga unnecessary dyan, you have to remove it. Kinakailangan, babalansihin mo siya. Hindi naman lahat magagawa mo. Kaya importante yung purpose dito. Yun, purpose. Kapag hindi makakatulong yan sa purpose ng buhay ko, race to tandaan natin, may time. Hindi ito paunahan dahil di naman natin alam kung kailan mag-i-end. Ang importante, tumuloy tayo, tumapos tayo. Nang tama. Pangalawa, ito maganda dito, end the sin. Una, unnecessary weight. Pangalawa, may binanggit dito, end the sin. Remove unholy ways. Kaya lang, ano yung sin na ito? Alam niyo po, ang ganda nito. May binanggit dito na the sin. Yung Greek word na ginamit dito ay hamartia. Ibig sabihin nito, proneness to sin, sinful propensity, an inclination. Kapag binasa po natin sa Greek ito, kaya nga importante po ito. Kaya pinipilit natin every time na nagpipreach tayo, na ine-expose natin yung mga napaka-importanting mga terms dito, mga bagay dito na hindi natin mahahalata sa simpleng pagbabasa natin. Kaya may definite article po dito na the. Kasi hindi siya general na sin. Of course, ang kasalanan siya, pero hindi yan yung binabanggit dito. Ang binabanggit dito, yung kaya nilagyan siya ng definite article, the sin. So it indicates a particular sin. Yun yung i-remove daw natin. Hindi ka makakatapos Anong ibig sabihin nun? Every Christian, every person has a specific sin or sins which we are vulnerable. Yung specific na sin na yon. Bakit? Kasi yung kasalanan na vulnerable ka, pwedeng hindi yun yung kasalanan na vulnerable ako. Kaya nga may nakalagay dito, entangles. Sin which so easily entangles. Ibig ensnare. Yung Greek word yan, hindi ko na po masyadong papaliwanag ito dun sa Greek niya. Ang ibig sabihin lang po niyan, ina-ambush. Pag sinabing entangles or snare, ang ibig sabihin niyan, to ambush, to encircle, controlling tightly. So, ibig sabihin niyan, ito yung mga distinct sins na kung saan vulnerable tayo at dun ka madalas nakokontrol
doon ka madalas ina-ambush. Na ang rupok mo dyan. Alam mo, yung karupukan ng katabi mo, minsan hindi yun yung karupukan mo eh. Nakaupo natin. Yung karupukan mo, minsan may mga hindi karupukan ng katabi mo eh. May mga bagay na kapag nakita mo siya, rumurupok ako. May ganun eh. Pag may nakita kang hindi magandang bagay, dun ka. Halimbawa, nakakita ka na ng bagong cellphone, bago pa yung cellphone mo. Wala na, sige dan sige. Kahit magkautang-utang ka na, hindi mo na intindihin yon kasi nakokontrol ka ng sin na yon. Papansinin natin yung bigat na unnecessary, sobra yung kalabisan na pwedeng ginagawa natin na makakahadlang sa pag-usad natin o kaya makakadulot ng pagbagsak natin. Pangalawa, ano tong madalas na ina-ambush ka? Pansinin mo daw siya, pag-aralan mo yung mga galawan mo. Dito, ito yun eh, napupuruhan ako na ito ah. Tapos ito na naman ako. Lagi akong ganito, hindi ako makakausad. Ano yung mga bagay na napupuruhan ka na masama dito? Kasi mas madalas doon ka lalaglag. Pansinin mo siya. Kaya nga, the sin that so easily, kaya nga, nakatulong na yung translation dito, may easily na entangles. Minsan yan, di mo na kailangan yung Greek eh. Dito, hindi ko sinabi na hindi na talaga totally kailangan. Dito pala maintindihan mo na siya eh. The sin that so easily entangles. Kahit hindi na masyadong magaling sa exposition dito sa text na to, meron mga mabibilis na kung saan madalas ka ma-ambush doon. Specific sin na madalas umiikot-ikot sa'yo at di ka makahindi. Pag naamoy mo yung brand na yun, no, hit-hit ka ulit. Pero kahit alam mong makakapagpa-cancer sa'yo, kahit na alam mong babalik ka ulit. Ako po, ganun eh. May mga sin na kung saan easily entangles na kapag naamoy ko, pwedeng bumalik agad ako. O kaya mangyari sa akin. So yun, papansinin mo siya. Gusto ko na mag-grow eh. Ayaw ko na nang paikot-ikot yung buhay ko. Gusto ko na may bago, may breakthrough sa buhay ko. Kaya lang, para manalo ko sa race of life na ito, I need to remove something. Ano yon? Kalabisan. Didisiplinahin ko yung sarili ko. Babalansin ko ang buhay ko. At the same time, ano yung mga bagay na kung saan ina-ambush ako ng same na masamang bagay na ito. Pansinin mo lang siya. Kasi pag hindi mo siya pinansin, paglalaroan ka lang na ito lagi. Wala siyang pakialam. Kahit na anong gawin natin. Pag hindi mo napansin yung mga bagay na ito. Kaya sinabi ng Bible, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Tandaan natin, ang pagtatapon ay nakakapagpaganda at nakakapagpaaliwalas ng buhay. Huwag mong isipin lagi na, huwag kang manghihinayang. Nanghinayang ka ba nung tinapon mo yung basurang napakabaho sa bahay ninyo? Hindi naman, di ba? Kasi alam mo, magkakasakit kayo eh. Bakit ganun mo kadaling gawin yon? Kasi nga naintindihan mo. Ganito din dito. Ayan yung nakapagpabaho madalas sa buhay mo. Yan yung ang sikip-sikip na ng bahay mo, basura, sobra-sobra na. Minsan hindi naman masama yung mga naka-display. Kaya lang, nagkakatapon-tapon na. Wala kang lalagyan, tatanggalin mo siya, hindi naman kasalanan yon. Pamimigay mo na, ganun din sa buhay. Hindi lahat ng maganda bagay sa'yo. Akala natin, hindi lahat ng maganda. Kasi may hindi naman kasalanan, pero pag sumobra ka doon, papangit na bahay mo. Ang gulo-gulo na. Mag-declutter na kayo sa bahay, please. Kahit na maganda yung mga damit mo, pagkarami-rami na, mukha ka ng basurahan. Ano katindahan ng ukay-ukay yung bahay nyo? Hindi naman eh. Kaya lang, nakaka-stress. Kaya minsan ang daming away sa pamilya, ang daming gulo. Kasi magulo na ka sa paligid eh. May mga sobra na hindi naman na dapat. Nakuha po natin yon. So, dapat marunong kang magbawas. No solution without subtraction. Simple lang, walang madadagdag sa buhay mo kung hindi ka magbabawas. Walang madadagdag. Remove. Number 2,
And let us run with perseverance the race marked out for us. Ito naman ang maganda. Yung kanina, let us throw off. Ito naman, yung, ano daw tatanggalin? Yung mga bagay na naghihinder sa atin, yung mga sobra. At the same time, ano yung mga specific na yon na lagi kang ina-ambush? Huwag kang papayag. I-detect mo siya, i-discern mong maigi. Ganda ng mga susunod natin. Self-evaluation, napaka-importante nun. Habang nakikinig ka dito, kapatid, self-evaluation. Maybe may goal ka kasi sa buhay. Pinagpipray mo na yan. Lord, ma-hit ko tong goal na ito. Ito na kailangan mo doon. Hindi ko sinabing huwag ka magbasa ng libro, pero baka eto na yun. Di mo na kinakailangan magbasa pa na ng sandamakmak na libro. Eto na yun. Sabi mo sa katabi mo, eto na yun. Kasi kahit na anong karga mo ng karga, wala naman. Wala ka naman tinatanggal. Wala ka ng subtraction. No solution without subtraction. Walang madadagdag kung di ka magbabawas. Pangalawa, and let us run with perseverance the race marked out for us. How to win the race of life. Ano po yung number 1 natin? Remove. Number 2, remain. Sabi nga po natin, remain. Habang may mga bagay na tinatapyas ka, dito, sobra, na hindi naman nararapat, ito yung mga kasalanan na kung saan, lagi ka na lang ina-ambush na ito. Pangalawa, may mga bagay na kung saan pananatilihin mo. Yung Greek word na ginamit dito ay hupumunay. It is the characteristic, ito tingnan niyo po, yung perseverance dito, characteristic of a man who is not swerved from his purpose and his loyalty to faith, even in the midst of greatest trials and suffering. Ang ibig sabihin din nitong hupumunay na ito, cheerful or hopeful endurance, constancy. Kailangan pala, bukod sa may mga tinatapyas tayo sa buhay natin para makatakbo tayo na maayos, may mga bagay naman na kung saan dapat stay put ka doon. Baga, dapat mag-remain ka doon. Doon sa racetrack na yon. Now, may binanggit dito, let us run with perseverance the race marked out for us. Sabi nga po natin, race. May minarka pala sa atin na doon yung racetrack natin. Okay? May minarka sa atin na doon yung racetrack natin. Now, sa mga runner dito, may tinatawag tayong sprint sa marathon. Yung binabanggit dito, hindi sprint. Malaki ang pinagkaiba ng sprint at marathon. Meron pagkakaparehas yan, running. Okay, may tinatahak kang direksyon. Pero magkaiba, usually ang sprint ay nagsisimula daw yata yan, mga 60 meter dash, may mga 100, 200 meter dash, nakuha po natin yon. At madalas, ano yan kinakailangan mabilisan yan. Mabilisan. Hindi ka nagagamit ng parang aerodynamics na tinatawag nila doon. Nakalimutan ko yung specific noon. Pero pagdating sa marathon, ay pambihira, endurance ang kailangan dyan. Okay? Ano ba pinakaiba? Kapag sprint siya, usually, yung mga top lang ang mananalo. Okay? Pag marathon, lahat mananalo. Lahat na makakatapos, yun ang mananalo. So yung binabanggit dito, marathon siya. Kaya lang ang marathon, usually, nasa more than 46 kilometers ang takbuhan yan. Kailangan ng endurance. Ganun daw yung race na ito ng buhay natin. Hindi siya pabilisan. Pero kailangan mo tapusin at kailangan ka mag-endure. Nakapo natin siya. So yung race na binanggit dito, it is the Christian life. Ito maganda. Ano ang gagawin natin? Paano ba ako magre-remain? Number 1, remain faithful. Kaya sinabi dito, na let us run with perseverance the race marked out for us. Kung saan yung racetrack na yon, maging faithful ka doon. Maging faithful ka doon sa Christian life na ito. Ibig sabihin, sinabi ng text natin dito, may racetrack na tayo. Ang racetrack dapat tinatakbuhan, pero wag aalisan. Ulitin ko, yung racetrack ng Christian life, dapat tinatakbuhan siya, pero hindi inaalisan. Dapat tumatakbo ka dito, pero hindi mo siya aalisan. Dapat tumatakbo ka para makatapos, huwag kang umalis para matalo. Tatakbo para makatapos. Remain faithful. Kung saan yung
etong Christian life natin, maging faithful daw tayo dito. Pangalawa, remain hopeful. Kasi yung hopomone dito, ang ibig sabihin, cheerful or hopeful endurance. It means na dapat tayong umaasa. Ito maganda. Dapat pala habang tumatakbo ka, may hope ka. Dapat umaasa ka habang tumatakbo ka. Mahirap kasi yung tumatakbo ka, pero sinasabi mo, matatalo din naman ako eh. Wala din naman mangyayari sa buhay ko eh. Wala talagang mangyayari. Kasi isip mo palang talo ka na eh. So kinakailangan, yung takbuhin ng buhay na ito, tumatakbo ka kahit mahirap. By the way, importante yun, no? Kahit mahirap. Dapat nasa utak mo, hopeful ka, matatapos ako. Kakayanin ko to. Buti sana kung mag-isa lang akong lumalaban. Una, may church. Pangalawa, nandiyan dyan si Lord. Unang-una sa lahat, nandiyan dyan si Lord. Nandiyan dyan ang ating Panginoon. So remain faithful and remain hopeful. Maging faithful ka lang doon sa Christian life na yon, doon sa racetrack na yon, but at the same time, huwag ka lang basta faithful habang tumatakbo ka, hopeful ka. Ganito daw para manatili ka, kaya maraming hindi nananatili because they are not hopeful. Kaya tinatamad sa Christian life, kasi babagsak din naman ako. Hindi, run. With perseverance, the race marked out for us. By the way, yung word na race dito, napaka-importante nito. Yung Greek word na ginamit dito, hindi ko na po nilagay dyan. Ang ibig sabihin ng Greek word dyan ay agony. Yung race. Yung race na yan, agony, nanggaling dyan yung English word natin na agony. Yung race na binanggit dito, agony. Ibig sabihin, contest daw. Effort, anxiety, conflict. Therefore, the Christian life is not a passive jog, but a grueling process. That is why it takes perseverance to live it. Agony. Sabi nga po natin, agony. Kaya hindi madali buhay. Kaya marathon siya, endurance. Hindi yung, walang hingahan yun. Siya kakadalang huminga pag natapos mo na. Pero ito, marathon to, hindi to sprint. Hambihera. Actually dati, yung mga tumatakbo, nakapaa yan. Bukod sa nakapaa, itakbo ng takbo. Hanggang sa, sige, kuha ka ng hininga, magtuloy-tuloy ka lang. Ganito pala ang race ng buhay. Grueling process siya. Hindi siya passive na, okay din yung pag-i-enjoy sa buhay kasi pag-usapan din natin sa susunod yon. Kaya nga ito, cheerful or hopeful endurance siya. Ibig sabihin, manatili ka lang, magpatuloy ka lang. Kaya sinabi ni Charles Spurgeon, by perseverance, the snail reached the ark. Nakakita na po kayo ng snail? Yung mga kool, yung mga suso na tawag dyan. Di ba ang bagal niya? Mas mabagal pa to sa sa pagong. Pero sinabi niya, by perseverance, the snail reached the ark. Wag mong sabihin niyang katabi mo, babagal-bagal yan, baka makatapos pa yan. Mamaya, siya pa nung gumanda ng buhay. May mga ganun no? May mga taong, yung ganda-ganda naman, ganda ng cellphone niya, ganda naman ng damit niya, bukas makalawa, poor na siya. Bakit? Ikaw, tsinaga mo yung buhay. Dinisiplina mo yung buhay. Naku, tsagaan mo, kapatid. Pagtsagaan mo. Sabi mo sa katabi mo, pagtsagaan mo. Remain. Ako nga po natin, mag-endure ka lang, magpatuloy ka lang. By perseverance, the snail reached the ark. Alam niyo po mga kapatid, listen to this very carefully. The reason why people give up is because they focus on how far they have to go instead of how far they have come. Kaya maraming mga tao, madaling mag-give up kasi nakafocus sila kung gaano pa sila kalayo. At hindi sila nakafocus dun sa anlayo ko na. Malayo pa, pero malayo na. Malayo pa, pero malayo na. So pwedeng malayo ka pa, pero malayo ka na. Nakapag-umpisa ka na eh. Nakapag-life retreat ka na nga eh. Nakapag-SOD ka na nga. So malayo pa, pero malayo na. Huwag mo isipin, hindi, layo-layo ko pa. Pwede ba tignan mo, nakalayo na rin ako, tutuloy ko na to. Nagpasimula na rin lang ako kay Lord, tapusin ko na to. Itutuloy ko na to. Nakuha po natin, sabi nga natin, remain. If you want to win the race of life, you must remain. Remain faithful dun sa racetrack.
Huwag mo muna masyadong pakialaman yung iba kasi may racetrack din yan. Meron niyang oras. Pero tayo, may racetrack tayo, hindi ito paunahan, patatagan ito. Ang buhay ay hindi patandaan, patatagan. Kaya ang maturity, hindi laging age, kundi attitude. Ang maturity ay hindi laging nababase sa age. Ang maturity ay nababase sa attitude. Kasi pwedeng umidad tayo pero wala tayong pinagkatandaan. Nakuha po natin yon. Kaya nga ang maturity ay hindi sa age kundi ito sa attitude. Ang Christian life, ang maturity, mga kapatid, ay patatagan. Ang ibig sabihin yan. Hindi siya patandaan. Malayo pa, pero malayo na. Pwede sabihin sa tabi mo, malayo pa pero malayo na. Layo pa pero nakalayo ka na. Nakaumpisa ka na nga Nakuha po natin, remain. Manatili ka lang, magpatuloy ka lang. Takbo mo lang yan. Mahirap, di ba? Agony, sinabi natin ibig sabihin ng race. Tama, mahirap. Itakbo mo lang. Magpatuloy ka lang. Kung napansin mo, ang dami mo ng pagsubok na pinagdaanan sa buhay. Ilang beses na dumaan ka sa matinding pagsubok, na akala mo, ending mo na, tinuloy mo lang, nandiyan kaya ngayon. Kaya naman pala kasi nag-remain ka lang. Sa mga may pinagdadaanan na matitinding pagsubok ngayon, maniwala ka, para lang dead end ang dating, pero may race na naka-mark para sa'yo. Magpatuloy ka lang kapatid, maniwala ka yung sinasabi mong, hindi ko na kaya. Kinaya mo naman. Yung katabi mong yan, ang daming sekreto niyan na hindi mo alam. Na muntik-muntik na halos ayaw na. Nandiyan pa naman. Okay pa naman. Tignan mo yung katabi mo. Okay pa naman, di ba? Ang daming unseen battles niyan, pero tinuloy niya lang. Nag-remain lang. Yun ang sikreto ng Christian life, kapatid. Remove, remain, and then lastly, ito napaka-importante, refocus. Verse 2. Para pala matapos mo ito, kinakailangan marunong kang mag-refocus. Okay? Verse 2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ang ibig sabihin ng refocus, adjust the focus of one's eyes. Kasi, ito maganda. Kaya pala hindi na nanalo ang isang tao sa race na ito ng buhay kasi nalilito siya. Isa sa mga teknik na ginagawa ng kalaban, lituhin ka. Pati sa sports, kaya may sports psychologist na tinatawag. Kasi minsan may inuutusan dyan na kalaban, lituhin ka, guluhin ka, i-distract ka. Kapag ang isang star player na-distract mo, talo sila, maniwala ka. Kaya pati isip, kinukondisyon. Isip ng isang atleta, kinukondisyon. Kung sa isang atleta, pati sa negosyo, kinukondisyon ng isip mo. Di lalo sa spiritual life, lalo yung buhay natin. Ang gagawin mo ngayon, teka lang, refocus. May nagaganon dyan. Huwag kang magpapadistract dyan. Refocus. Now, ito maganda dyan. Yung Greek word na ginamit dito, yung fix na binanggit dito is aphorao. Ang ibig sabihin nitong aphorao na ito, to view with undivided attention by looking away from every other object to regard fixedly and earnestly. So, ibig sabihin nito, yung fix your eyes on Jesus, sinabi dito, ang ibig sabihin pala nito is both to look away and look to something. Dalawang importanteng bagay, paano mag-refocus? Ito maganda. Number 1, it means undivided attention. Ang pagre-refocus pala, ang ibig sabihin nito, undivided attention. Ibig sabihin, walang ibang focus, single focus. Kaya nga refocus yung ginamit natin dito. Halimbawa, naguguluhan ka na, ang dami mong focus, refocus! Single attention. Ano ba yung purpose mo sa buhay? Baka nililito ka ng kalaban, baka pinapagod ka na lang ng kalaban ngayon. Baka ginugulo ka ng kalaban, you have to refocus. Ganyan na nangyari, nakwento ko na po ba yung minsan sa Starbucks? Ilang taon na nakalipas, nakita nyo po, sulpot ng Starbucks ngayon, pero muntik na pong magsara yan. Hanggang sa minutes sila ng kanilang boss.
Pati yung mga barista, minute sila. Anong ginagawa natin? Sabi, refocus. Bakit? Balik tayo sa reason for existence natin. At that time, gumagawa na sila ng kanta. Gumagawa na ng ganito. Gumagawa na ng ganito. Pero yung kape hindi na masarap. Yung experience hindi na maganda. Ginawa nila, balik lang. Ganun din sa buhay natin. Minsan may mga bagay na pwedeng hindi naman, ulitin ko, pero hindi nga kasalanan. Pero gumugulo ka na eh. You have to refocus, undivided attention. Ano ba yung purpose mo? Alam ko maraming ginagawa sa buhay, but you have to refocus. Kailangan ng undivided attention. Walang ibang focus. Napansin mo nung si Peter, nakita niya si Jesus lumalakad, natakot sila? Kung ikaw yan, sabi ni Peter ng ganon, palapitin mo ako dyan. Sabi ni Lord, lapit ka dito. Nakalakad siya. Kaya yung principle natin, di ba? If you want to walk on water, you've got to get out of the boat. Tris ang tawag doon, get out of your comfort zone. Kung gusto mong makaranas na hindi nararanasan ng iba, if you want to walk on water, you've got to get out of the boat. Mahirap siya, pero yan ang magpapabago sa buhay mo. Walang growth sa comfort zone. Kaya nga, race tayo. Kaya nga sinabi ko, may mga kausap akong leaders na nakaraan, never mo ako mapapabalik sa nakalipas. Alam ko mahirap ang hinaharap, pero dapat harapin natin yan. Kasi walang mangyayari sa buhay natin. Pag paulit-ulit lang tayo sa ginagawa natin na ito at ayaw natin ng challenge sa buhay. You have to refocus, undivided attention, walang ibang focus. Kaya nga, nakalakad si Peter noon. Mamaya dyan, nung lumalakad siya, nakita niya yung wind saka wave. Unang focus siya kay Jesus. Mamaya dyan, nakita niya yung wind saka waves, natakot na siya. Kasi hindi na undivided attention. Nakuha natin yon. Anong ginawa ni Lord para makabalik siya? Kinuha niya yung kamay. Binalik ni Lord yung focus niya sa kanya. Nung nakabalik yung focus niya, nakaaon ulit siya. Yun ang technique, kapatid. Refocus. Sabi mo nga ulit, refocus. Undivided attention. Pangalawa, it means unchangeable attention. Regard fixedly. Hindi mo ba... Eto ka ngayon, mamaya eto na, mamaya eto na. Ano ba yan? Undivided attention. Pag may gusto kang matapos, refocus. Paano? Undivided attention ang kailangan natin or kinakailangan natin ng unchangeable attention. Regard fixedly and earnestly. Ibig sabihin, yung una, walang ibang focus. Yung pangalawa, huwag mag-iba ng focus. Focus ka kay Lord. Kaya sinabi dito, fix your eyes on Jesus. Ito maganda. Bakit? Although may nakikita ko, di ba, napansin natin, yung katabi mo, hindi sinabing ganyan, fix your eyes on Jesus and your neighbor. Hindi ganun yung sinabi. Although matututo tayo sa testimony ng mga kasama natin, pati ng iba, pero hindi perfect yung mga yan. Baka kapag dyan ka nakafocus, nangiwian ka niyan, nasungitan ka niyan, ganito naman pala mga Christian, babaksay ka nga lang ako. Leader pa man din to. Papray-pray ka pa. Papasting-pasting ka pa. O nakita mo, kahit nagaano kabait yung katabi mong yan, maniwala ka kapatid. Pag dyan ka nag-focus, alam ko makikita mo siya, kaya nga, huwag ka dyan mag-focus. Tignan mo lang. Pero hindi yan ang focus. Nakikita natin eh, pero ang focus natin, walang iba, kundi si Jesus. Sabihin nga natin, Jesus. Yun ang focus mo. Pag nag-focus ka dyan sa katabi mo, baka sumablay ka lang. Nakakuha po natin yon. Sa panahon na nakitaan mo yung katabi mo ng mga imperfections sa buhay, although kailangan magbago, pero ang focus mo, ang dahilan ng pagpapatuloy mo ay si Jesus. Because He is the author and finisher. Pag sinabing author, He is the captain, pioneer. Kay Jesus nagsisimula ang ating pananampalataya. Nakuha po natin. Kung gusto mo magsimula, kay Jesus. Ano pa yon? Perfecter, yung binanggit dito. Ang ibig sabihin sa Greek ng perfecter, teleiotes. Ang ibig sabihin nitong teleiotes na ito, completer. Ibig sabihin, kapag kinukulang ang faith mo, si Jesus ang kukumpleto nito. Kapag kinakapos ka na, si Jesus ang kukumpleto nito. Si Jesus din ang umaayos ng faith na nasira. Sa Kanya ka pala, I don't know kung sino sa atin ngayon na... Alam mo yon, nayayanig yung faith mo, nasisira ka, feeling mo, wasak-wasak ka ngayon, tandaan mo kapatid, si Jesus ang umaayos ng faith na nasira. Therefore, there is one absolute condition of victory. Ano yon? Look to Jesus.
One absolute condition of victory. Look to Jesus. So never take your eyes off to Jesus. Why? He is the author and He is the finisher. He is the pioneer at siya ang kukumpleto sa pananampalataya mo. Focus. Sabi nga po natin, focus. Ang ibig sabihin ng focus, F-O-C-U-S, follow one course until successful. Follow one course until successful. Magsasucceed ka kapag si Jesus ang focus mo. Yes, pwede tayong maapektuhan ng ibang tao. Pero at the end of the day, nangyari po yan sa akin. Pero sinabi ko, hindi sila ang magiging dahilan ng pagbagsak ko. Si Jesus ang magiging dahilan ng pag-usad ko. At si Jesus din ang magiging dahilan para bumagsak ako. Paano yon? Kapag nawala na yung paningin ko sa Kanya. Pag nawala na yung focus ko sa Kanya, yun ang magpapalubog sa akin. Pero hindi ibang tao. May epekto ang ibang tao. Pero si Jesus ang author at finisher. Kaya nga, when life gets blurry, adjust your focus. Kapag lumalabo na, kapatid, yung direksyon mo sa buhay. Kapag lumalabo na ang buhay mo, adjust your focus. Adjust mo lang yan. Balik ka kay Jesus. Makita mo, kapatid, magiging malinaw ulit yung paningin mo at makakatapos ka. Kaya naniniwala ko lahat po na nakapakinig dito ngayon na lumalabo yung buhay natin. Nasabi sa iyo ang salitang ito ng ating Panginoon kasi makakatapos ka. Makakabalik ka. Yung blurred na buhay mo, pinalilinaw ng ating Panginoon kasi may tatapusin ka pa. May breakthrough pa na mangyayari sa buhay mo. That's why binigay ito ng ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon sa araw na ito. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. At dito na po ako mag-end. Tingnan niyo po yung verse 3. Pagbulay-bulayan natin ito bago po tayo manalangin. How to win the race of life? 3 ways of winning. Ano yung 3 R's natin? Number 1, ano po yon? Remove. Tanggal-tanggal din, bawas-bawas. Kahit hindi masama, pero makakabigat sa atin. Kahit hindi siya kasalanan, declutter tayo. Okay, pangalawa, kailangan natin mag-remain. Magre-remain tayo, manatili, be faithful. Tumuloy ka lang. Naniwala ka. Tumuloy ka lang. Yung akala mong ending, akala mo lang yun. Pag nagpatuloy ka, di tutuloy ka. Pangatlo, ano po? Refocus. Kung sakaling nalito-lito tayo sa buhay, alam mo naman kung paano ka babalik eh. Alam niyo po, may mga leaders saka mga pastors na kung saan bumagsak sila recently. Last year, recently. Simple lang sinabi ko sa kanila, alam niyo naman kung paano kayo babalik. Alam niyo naman. Refocus lang ulit. When life gets blurry, adjust your focus. Ito technique yan. Lumalabo na ba buhay mo? Adjust your focus. Adjust mo lang. Balik ka kay Lord. Nalangin ka ulit. Mag-worship ka ulit. Sumama ka ulit sa mga tamang tao. Mangarap ka ulit. Ayusin mo ulit. Mag-evaluate ka sa buhay. Plano mo ulit ito sang-ayon sa plano ng ating Panginoon. Ito yung verse 3. Tignan niyo po. Consider Him who endured such opposition from sinful men. Tignan niyo po ito ha. Consider Him. In-endured daw ni Jesus Christ yung such opposition from sinful men so that you will not grow weary and lose heart. So once may opposition, ito maganda. Ang Book of Hebrews po mga kapatid ay sinulat sa panahon ng matinding persecution. Kaya makikita natin yon. In fact, yung sinusulatan dito, sinabi ng mga author nito ay sa Italy. Kasi madalas binabanggit nun. Madaming persecution at that time pagdating sa faith ng mga mananampalataya. So, ano nangyayari? May opposition sila. Oppose, ibig sabihin pumipigil. Ulitin ko, ito maganda. Sa tagumpay na gusto mo mangyari, hindi lahat susuporta sa'yo. May pipigil dyan. So, minsan yung pipigil dyan, baka di mo kayanin, baka mapuruhan ka nun. O kaya baka inclined ka dun sa taong yun, mapasuko ka niya. Ano ba? So that you will not grow weary and lose heart. Sino sa atin dito, malapit ka ng pa-lose heart na?
O kaya, parang di ko na kaya ito Anong gagawin mo daw sa panahon na matinding persecution sa buhay, sa panahon na medyo nanlalamya na yung puso mo at nanghihina ka na? Tignan niyo po yung unang word, consider. Sabi nga po natin, consider. I-consider mo daw si Lord. Ibig sabihin, never take Jesus for granted because He is the ultimate key to victory. Kapag nanghihina ka, consider Jesus. Pag hindi mo alam ang gagawin mo, consider Jesus. Yun ang pinaka-technique. As He is the author and finisher of our faith. Consider Him who endured such opposition from sinful men so that you will not grow weary and lose heart. Para hindi ka bumagsak, consider mo si Jesus. Maybe some of you right now, ito yung kailangan mo. Tingnan niyo po yung text natin so that you will not grow weary and lose heart. Sino dito gusto mo maging matatag ka ngayon? Sino dito gusto mo, kapatid, wag mawala yung hope na yon? Consider Jesus. Yun yung pinaka-technique, hindi nagkamali ang Bible. Tingnan mo, magbabago yung pananaw mo at yung landas ng buhay mo. I want you to close your eyes right now. Who among you here right now? You are growing weary and you are about to lose heart. Medyo nadi-discourage ka o kaya pa-discourage ka na talaga sa buhay. Or whom among you may mga persecutions na pinagdadaanan sa buhay? Nakakadagdag na matinding kalungkutan mo. Nakakadagdag na matinding kabigatan mo sa buhay. Na parang ang hirap-hirap tumapos. Kapatid, consider Him. Wala kang ibang kakapitan, kapit kay Jesus. Wala kang ibang pwede magsimula. Magsimula ka lagi kay Jesus. Because He is the author and He is the finisher of our faith. So makapagsimula, consider Jesus. Gusto mong makatapos, kapatid, at maayos? Consider Jesus. Who among you here right now, sinasabi mo, Lord, ayusin mo po buhay ko. Lord, gusto po magsimula. Tulungan mo po ako, Panginoon. If you are this person right now, bibilang ako ng 3, kapatid. Tataas mo yung kamay mo kasi mananalangin tayo. Naniniwala ko, after ng panalangin ito, kung naniniwala ka, kailangan mo si Jesus ngayon. Gusto mo magsimula. Maybe this is your first time, especially, kapatid, na dumalo sa gawain ito. And you really want to give your life to Jesus. Gusto mo ng bagong buhay, ng bagong direksyon. Gusto mong kayanin yung mga mabibigat na sitwasyon na pinagdadaanan mo, kapatid. Hindi nagkamali na napakinggan mo ang mensaheng ito. Kaya mo, matatapos mo yan, maniwala ka. Just consider Jesus. Mga gustong magsimula at gustong maayos ulit. Jesus is the perfecter. He's the completer of our faith. Sa mga nawala, bumalik, ito ang panahon na gagawin mo ito. Ito ang panahon, kapatid, na magdesisyon ka. May magandang plano sa iyo si Jesus. Are you ready right now? Sa mga gustong magsimula, sa mga gusto mapagtagumpayan yung matinding kabigatan, especially this is your first time, mananalangin muna tayo ngayong araw na ito. And I believe that after this, your life will never be the same again. Lift your hands. Come on. 1, 2, 3. Habang nakataas yung kamay na yan, mananalangin tayo, but make it your personal prayer. At naniniwala ko, after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung first time mo ipinanalangin ang panalangin ito, the Bible said in John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Sino man daw tumanggap sa Kanya at manampalataya sa Kanya, bibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Yan ang pagsisimula. Kay Jesus dapat nagsisimula. Congratulations, kapatid. Patuloy ka sa Panginoon. Focus kay Jesus. Maniwala ka, may magandang plano sa iyo si Lord. And for all of you right now, na kung saan nakakaranas ka ng pagbagsak, sugatan,
Parang hirap tumayo, ang hirap bumalik. Consider Him. Consider Him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. Sa mga pabagsak, sa mga nadidiscourage sa buhay, consider Jesus. Kapit sa Kanya, lapit sa Kanya, hingi ng tulong sa Kanya ngayong oras na ito. Father, in the name of Jesus, I lift up to you every person, Panginoon, na nadidiscourage sa buhay. Bawat isa na nasasaktan, Panginoon, at nasusugatan ngayong araw na ito. Lord, I pray, God, that you heal this person right now. Lord, I pray for healing in the name of Jesus. Muli siyang makakabangon, Panginoon, at makakatakbo muli. Lord, I pray that you instill hope sa bawat isa. Dagdagan niyo po, Panginoon, ang aming pag-asa at ang aming pananampalataya, Panginoon. Tutuloy kami, Panginoon. Magpapatuloy kami. Paghilumin mo po, Panginoon. At sa panahon na napapagod ang bawat isa, dagdagan niyo po kami ng lakas. Panginoon, dagdagan niyo po ng lakas ang bawat isa. I-provide niyo po yung pangangailangan namin habang kami tumatakbo sa buhay na ito, Panginoon. Lord, mahirap, pero posible. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ngayong oras na ito, kapatid, personal kang lumapit sa ating Panginoon. I will give you 30 seconds to 1 minute ngayong oras na ito. Just come to Jesus. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito. Kausapin mo si Lord. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Ano yung specific na gusto mong mapagtagumpayan ngayon? Maybe specific sin. Ask God. Consider Jesus. He is the perfecter of your faith. He is the author. Manalangin ka mag-isa. Kausapin mo si Lord. Personally. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Aminin mo na kailangan mo ng tulong. Aminin mo na nangihina ka. Aminin mo na nasasaktan ka. Aminin mo na nahihirapan ka. Consider Jesus. Consider Him right now. Sa mga kinakapos na. Nabi ko, di ba kapatid, yung marathon, endurance ang kailangan dyan. Kaya lang ang hirap huminga. Habang nagpapatuloy yung pagod na, yun nalulupaypay ka na. Sa panahon na pagod ka na, nalulupaypay ka na, halos na uubusan ka na, consider Jesus. Siya magiging support mo. Siya magpo-provide ng strength. Siya magpo-provide ng kailangan mo. Siya magpo-provide ng lakas mo at hininga mo. Lapit kay Jesus. Lapit kay Jesus. Ask God. Hingi ka ng tulong sa Kanya. Kaya niya, kapatid. Last 30 seconds. Ikaw at si Jesus ngayong araw na ito. Si Jesus ay may pinapagaling ngayong araw na ito. May pinapalakas si Lord. May tinatouch na puso. May binibigyan ng lakas. May binibigyan ng pag-asa at pananampalataya ang ating Panginoon. May ibinabangon si Lord ngayong araw na ito na lumalapit sa Kanya. Oh Lord, just come to Jesus. Oh Lord, heal this person, God. Lift him up, Lord. Ibangon mo po, Panginoon, ang iyong mga anak sa pangalan ng Panginoong Jesus. Bigyan niyo po sila ng lakas. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Oh Lord. Lord, sa lahat po ng takot namin, Lord, yung mga storms na nararanasan namin, Panginoon, Ikaw po yung magsilbing kublihan namin, Panginoon. Meron dito, Lord, nakakaranas siya ng matinding unos, matinding bagyo sa kanyang buhay. Lord, sinabi mo, Panginoon, that you are our refuge and strength. You are an ever-present help in times of troubles, Lord. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ngayong oras na ito, kapatid, sino sa atin ngayon may mga troubles ang inakaharap, may mga weariness, anxiety, depression,
ngayong araw na ito. Maybe karamdaman, I don't know kung ano yan. Can you just lift up your hands right now? I want to pray for you. Right now, na sinasabi mo, Lord, gusto ko pong makatapos. I want breakthrough. Lift up your hands. Father, in the name of Jesus, you have said in your words, by His wounds we are healed. Lord, I speak, God, for your miracle dito ngayong araw nito. Meron dito, Lord, may karamdaman. Meron nga dito, Lord, tinaningan na siya ng tao. But Lord, ikaw po, Panginoon, na may last words. Lord, I speak for miracle sa kanyang katawan sa pangalan ng Panginoong Hesus. I pray, God, in the name of Jesus, palayain mo po, Panginoon, ang lalaki at babaeng ito, Panginoon, na inaalipin ng kalaban. Panginoon, na kinokontrol ng kalaban, Panginoon, dinadaya ng kalaban. In the name of Jesus, I speak, God, for freedom. Jesus came to set the captives free. Be free in the name of Jesus. Lumaya ka sa karamdamang yan. Lumaya ka sa pagkaaliping yan. Lord, I pray for peace, which transcends all understanding. Hindi makaipaliwanag, pero Panginoon, nagawa mo para sa kanya kapayapaan ng Panginoon ay sumaiyo, kapatid. I pray also, God, for your provision. Habang siya'y tumatakbo, provided mo, Panginoon, ang pangangailangan niya. Hindi madali ang buhay, pero magiging posible at matatapos niya ito. Marami pong salamat, Panginoon. I pray, God, that you bless everyone. Lord, yung blessing na mula sa iyo. Alam mo, Panginoon, yung kailangan habang tumatakbo. I pray, God, i-provide mo ito. Consider Jesus, who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. Salamat po, Panginoon, dahil naniniwala kami, hindi madali, pero matatapos namin at magtatagumpay kami para po sa kalwalhatian mo. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Come on, mas malakas na palakpak para kay Jesus ngayong araw nito. Praise the Lord. Amen. Praise God. So, pwede na po tayong umupo po sa galit. Ayan. At tayo po ay, we believe that all of us here ay blessed na blessed sa salita ng Panginoon ngayong umaga. Amen po ba? Amen. So, ngayon naman po ay, of course, no, dadako na po tayo sa ating pagkakaloob para kay Lord, our tithes and offering. So, basahin ko po muna sa Malakay 3:10. Sabi po dito, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So ito po yung God's covenant. And these are full of positive promises po sa Panginoon that if we give, we will receive yung mga blessings po ni Lord. And of course, hindi lang po dahil may hinihingi tayo sa Panginoon, doon lang tayo magbibigay sa Kanya. No? This is our in response to obedience. So if we obey God, even through our finances, tayo rin ay pagpapalain at mag-open yung floodgates para po sa ating lahat. And alam nyo po, this tithing that we are doing and offering, it's not about money, okay? Of course, literal, maglalagay tayo dyan sa may upuan nyo po, may mga envelopes po dyan. Ilalagay nyo po yung pangalan nyo. Okay, tithes and offering, love gift, pastor. So kung ano po ang, of course, conviction sa inyo ni Holy Spirit, and 10% of what we own, to give it to God. So again, it's not about money, but it's about trust in the Lord. Amen? It's about, Lord, ikaw yung provider ko. Lord, kahit marami ng mga Judith na paparating, pero Lord, ikaw pa rin yung provider ko. And alam nyo po, again, it's about trust. It's not about money, but it's about trust. And it's about how much we have. It's not about how much we have, but it's about honoring the one who gave it all. Amen? So even when it's tight, kahit po tight tayo sa pagbibigay, no, yung budget natin tight, dapat nagta-tights pa rin tayo kay Lord. No? So, alam niyo po, short testimony lang, napakadaming bayarin po actually. May, June, ngayon, sabay-sabay, kasi po lalo na sa bahay, 2 months yung delay nung pagbigay sa amin ng bill. So, imagine, 20 month yung katumbas nung binayaran ko po dun sa bahay. And at the same time, di lang po yung kuryente yung toka ko dun sa bahay namin. Pero may mga iba pa pong mga kailangan bayaran. And of course, sabi ko, Lord, kailangan ko ng buuin at mabuo yung expansion. Yan. So, ano po wala, reminder po sa ating lahat hanggang June, end of June na lang po yung ating Amazing Hope expansion. Amen. So, we believe that God will provide. And sabay-sabay po talaga
talaga lahat. Pero alam nyo po, if you put God first, everything else will fall. Everything else will fall into its place. But I can testify na never nagkulang si Lord kahit sa mga panahon na feeling ko wala nang panggagastos next month. Never po nagkulang si Lord dahil we believe that if we obey God, pati po pamilya nyo po ay madadamay sa pagpapala ng Diyos. Amen? So just be faithful. Again, kahit na ikaw ay tight sa budget, dapat nagta-tights pa rin tayo kay Lord because it's our hope, faith, and trust in the Lord. Amen po ba? So, ngayon po, inaanyahan ko na lahat ay sandali po tayong manalangin. Let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, Panginoon, once again for today. Thank you, Father God, for giving us a wonderful word. Panginoon, thank you, Lord, for reminding us, Lord, nakasama ka po namin sa race na ito. Lord, I may not know ano man yung mga kailangan pang bayaran ng bawat isa kong kapatid na nandito, Lord. But we believe, Lord, that you will provide. Lord, you are our Jehovah Jireh, Lord, the one who provides. And I pray, Father God, Lord, that even, Lord, 10, Lord, ng kanilang sambahayan ng Panginoon ay maliligtas, Lord, in the name of Jesus. Lord, maraming salamat. Patuloy mong pagpapalain ng bawat isa. Pagpapalain mo ang mga businesses. Lord, you will give Solomonic wisdom, Lord, sa mga nag-aaral at nagtatrabaho. And Lord, we also receive, Lord, tatanyaman namin, Panginoon, yung aming good health sa aming family, protection, Panginoon. And Lord, continue to guide all of us, Father God, at magkaroon kami ng humble heart, Lord, as we give our tithes and offering for today, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Lord, we give you all the glory, all the highest praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Yeah, let's give cheerfully to our Lord. Amen po. Sa lahat po ng masayang nagbigay sa Panginoon, pwede po ba tayo magsabi ng Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon dahil siya din ang dahilan kung bakit kaya mo maging generous sa Kanya. Sino po dito naka-receive ka ng victory sa Panginoon? Sino po dito na nalaman mo, Lord, hindi pa pala ako tapos sa buhay na to. May itatakbo pa pala ako kasi meron pa akong tagumpay na mararating. Amen po ba? God has given us that victory at dalangin ko na angkinin mo na, i-claim mo na Lord, in this life, magpapatuloy ako and I'll be victorious. Kasi si Lord nanalo na eh. Sasakay na lang tayo sa panalo po ng Panginoon. At naniniwala ako na patuloy na makikita mo yung ganda ng journey ng ating pong buhay. Amen po. So pwede bang sabihin mo sa dalawang tao, sabihin mo sa kanya, victorious ka na. Ayan, ipaalala po natin yan sa ating pong mga kasama sa buhay at sa mga katabi po natin. Amen po. At we just want to encourage you. Next week po, maganda yung mga pag-uusapan natin. Invite din natin yung ibang mga kasama po natin sa bahay, sa ating pong mga trabaho, sa businessman yan, or even mga kaklase natin, mga kapitbahay natin, para sila din po ay malaman din nila na pwede sila magtagumpay sa buhay. So, sabihin mo sa katabi mo, invite tayo next week. Yan, mag-invite tayo next week. Amen po. Marami pa naman chairs dyan. Akala nyo lang kasi madilim, no? Pero marami pa po mauupuan yan. So, mag-invite po tayo para maging channel of blessing and channel of encouragement and salvation din po tayo sa iba pong mga tao. Makilala din po nila ang Panginoon. Can we all stand po in the grace of the Lord? At sa iyong pagtayo, pwede bang once again palakpakan po natin ang Panginoon na nagbigay po sa atin ng tagumpay. Isang buong week na to, aalalahanin mo lagi yung word ni Lord. Kapag nahihirapan ka, nai-struggle ka, kapag nakakita ka ng kapwa mo Christian pero hindi masyadong ganun kaganda yung nakikita mo sa kanya, consider Jesus. Tingin ka kay Jesus.
Kasi siya yung author and finisher ng faith. Hindi yung ibang tao, hindi yung sitwasyon mo ang tatapos ng lahat. Dapat si Lord, dapat nagsimula ka kay Lord, tatapusin mo din sa Panginoon. So, once again, pwede bang kausapin mo yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, consider Jesus. Tingin tayo sa Panginoon. Once again, can we close our eyes? Pasalamatan po natin ang Panginoon sa oras na ito. Can you just thank the Lord for the victory that He has given to you? For reminding you na hindi ka isang talunan. Kasi panalo na siya. Kaya mananalo ka rin. For reminding you that you don't have to give up. Because He's there at the finish line waiting for you. Cheering for you. Can you imagine God telling you, anak, takbo pa. I'm waiting for you here. He's cheering for you. Thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, hindi mababaw yung dahilan kung bakit kami tatakbo pa. Hindi mababaw yung dahilan kung bakit kami magpapatuloy sa buhay. Lord, malalim yung dahilan. Ikaw po yun. Kaya, Panginoon, kahit ano pong makita naming struggle, hindrance, Panginoon, we're gonna be willing to remove everything, God, na mag-i-stop sa amin para magpatuloy sa iyo. And we will continue, Lord God, to remain standing, remain hopeful, God. Remain, Panginoon, sa aming pananampalataya, knowing that we have a God who is faithful, who is loving, who is gracious sa amin po, Panginoong, takbuhin. Marami pong salamat, Panginoon. We're gonna leave this place, God, changed. We are gonna leave this place, God, encouraged. Lord, lalabas kami ng lugar na to, punong-puno, Panginoon, ng pananampalataya. Salamat po, Panginoon. Once again, if you may, you can raise your hand right now and receive this benediction from the book of Numbers. Whenever you say, I receive, increase your faith, believe in what you are about to declare. Yung sasabihin mong, I receive, paniwalaan mo, kapatid. Na yung i-declare mong pagre-receive sa blessing ng Panginoon ay mangyayari sa iyong buhay. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. And may the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen and amen. God bless everyone. See you po next Sunday.